Ang sarap talaga mag-picnic, lalo na pag ganyan marami kayong magkakasama, ang saya sa inyo, tapos ang dami-dami nyong baon. Ayan, patawad po Ama dahil Holy Week ngayon, tapos eto ang dami-dami naming food. At eto na nga, di ba? Mga ganyang ganap pag nasa dagat. Pero bago yan, syempre kailangan muna nating baybayin yung kahabaan ng papunta doon na napaka-traffic talaga at halos kaliwat kanan na nga ang mga sasakyan nakaparada sa daan. Di ba? Diyan po yan sa patungan mga mali mga pwede. So let's go na. Araw yan mga mali mga pali ng Biyernes Santo at hindi kasi kami po pwedeng magsarado ng aming store ng ibang araw bukod sa Biyernes Santo at New Year dahil yan lamang po ang araw na sarado din ang mga ibang establishment at nauunawaan din ng mga household na kailangan din naming magpahinga. So yun, imbis na magpapahinga kami, ayan, gumagala kami at sinasamantala namin ang pagkakataon na yun. At ito nga, nandito na nga kami sa tunnel, dito ito sa Patungan, Maragondon, mga mali mga padi at sobrang napakadami ng tao at kita nyo naman ginawa ng parking area yung tabi ng kalsada. Delikado yan mga mali mga padi dahil pakurbada pa talagang daanan dyan pero walang magagawa, lahat ay gustong makaligo kaya punong-puno yan ang parking area. I mean, punong-puno ng sasakyan yung tabi ng kalsada dyan. Halos minsan nga kaliwat kanan pa. So ganyan po kasikip kapag pupunta kayo ng Patungan Beach Resort dyan sa Maragondon kapag ganyang may occasion. Halos hindi na gumagalaw ang sasakyan dyan. Ang tagal namin natenga dyan. Pero ganun pa man, kailangan namin magtiis dahil ligong-ligo na yung aming mga kasama, di ba? Dahil hirap na nga makausad yung sasakyan namin, pinababa ko ng iba kong kasama para hanapin na yung contact namin para pagdating namin sa paparkingan, dire-diretso na kami makalakad papunta doon sa beach nga. At dahil sa sobrang dami ng tao, hirap mahanap kung saan. Ayan nga mga padi, makikita nyo. Yan ang pupuntahan namin, diba? Crowded na talaga. Ayan. Tapos kami nandito pa lang. Ang lapit lang namin mga padi, galing lang kami ng Naik. Ang usapan namin, 5 AM aalis kami ng bahay, pero inaabot na kami ng alas 6 bago nakaalis ng bahay dahil nga ang daming nilulutong pagkain at marami pa ring baon na lulutuin. Ayan, at nandito na nga kami niyan, nakahanap na rin kami ng bababa. Dito pa lang kami bababa at eto, ang layo ng pinagparkingan namin. Hindi ko na na-videohan kung saan kami nagpark, pero yan, mapapansin nyo, naka-single motor na lang kami dyan, nakisakay na kami dun sa naghatid sa amin ng paparkingan namin. Sobrang layo niyan doon sa lugar ng pagliliguan, ang layo talaga. Ganun pa man, tiis lang talaga, ang dami talaga kaliwat ka na nakaparada dyan. At kita nyo naman may mga pakurba-kurba dyan, halos pakurba lahat dyan ng kalsada, pero walang magagawa talaga, dyan na lang kami nagpark dahil no choice na. Pero ang mga importante dyan, two-way pa rin naman siya, pwede pang makadaan, kaya pwede pang pagparkingan yung kabilaan, although bawal talaga yan. Ganun talaga. Yan, after ko mabayaran si kuya ng parking fee, 150 pesos ang binayad ko yan mga padi. Yun, sabi nila 100 daw pero naging 150, okay lang yun. Yan naman talaga para meron ka lang mapagparkingan kaysa wala kang mapagparkingan, di ba? So 150 ang binayaran namin sa parking fee dyan mga padi. At nagsimula na nga kaming bit-bitin yung mga gamit, sila lang pala. Pati ang tita ko, tita Elsa ko, talagang napalaban siya sa lakaran. Di ba? Sige tita, kaya mo yan. Go, go, go. Ayan, pati ba naman yung kaldero na mainit, binit-bit na ni G. Tiis, init yan. Tapos yung nagdidelikado pang matanggal yung takip ng kaldero dyan. Yan, napakadaming tao talaga mga padi. Parang piyesta ka mo. At pagdating naman dito sa pinakapantalan niya, kasi kailangan namin tumawid ng bangka. Ayan, ang daming baon din ng nakasabay namin, no? Ayan, di ba? Kitang-kita nyo, napakaraming tao. At lahat ay gusto nang makarating agad sa pupuntahan namin dyan. Mapapansin nyo, maraming pila doon pero mas nauna pa kami dahil meron kaming contact sa loob. Meron silang sariling bangka. Marami namang bangka dyan anyway na pabalik-balik. Pero merong contact na rin na sariling bangka yung aming kausap dyan. Kaya hindi kami na nag-antay ng sobrang tagal. Yung iba, ang tagal dyan nag-aantay. Pero kami, ayan, at pasakay na rin kami kaagad dyan. At makikita nyo, yung mga dala-dala namin sa unahan na lang ng pinagpapatong-patong. Mamaya mukha mo dyan, biglang lumakas yung alon, maglaglagan yung tumalo na rin kaldero. At dahil hindi kami kasya sa unang largada, sa unang biyahe ng bangka, pangalawang biyahe na lang kami nakasakay. Okay. At syempre, pag sasakay ka dyan ng bangka nila, kailangan meron kang safety gear. Safety gear, ang tawag yun ay life jacket. Sana all naka-life jacket. Ayan. At kitang-kita nyo na yung ganda ng view dyan, mga padi, di ba? Napaligiran ng bundok yung tabing dagat dyan, kaya naman ang presko dyan, kasi presko mo, charot. At nandito na kami agad, nakarating na, mabilis lang naman yung biyahe at banayad lang yung dagat, kaya walang problema. Wag lang maulan dahil kapag maulan, malakas ang alon. Ayan, makikita mo na ang mga ganap dito sa tabing dagat. Ayan, talaga namang usong-uso yan. Yan,
Yung ganyan na ibabaon mo ang sarili mo sa buhangin, no? Oh, tamang trip lang. Oh, sinong gumagawa niyan? Taas yung pa. Taas yung pa. Nalo naman ako dito kay Kuya, yung lagayan niya ng tubig, oh, ang cute. San ka pa? Ayan po, at kakarating lang namin nga dyan. At lahat kami dyan talaga ay pagod at gutom na gutom na. Kakain na sana ako, napansin ko siya na tumakbo, pumunta na doon sa kabilang tent. Oh, ayan, at akalain mo ba naman pagka lapag-lapag yan ay biglang nahiga na siya. At ayaw nang magpabuhat. Oh, hindi kayang buhatin ni Andrew. Pasaway na bata, matatawa ka na lang talaga. Ito nga pala si ate ang in-charge dito sa cottage na aming nirentahan. Ayan, at gutom na kami dyan. Ang dami naming baong pagkain, no, may langka. At eto, merong palabok ba tawag dyan? Hindi ko alam tawag dyan. Lahat kami dyan, gutom na. Kaya pang inaantay, kakain na po kami. Patawad po ama dahil ang dami-dami naming food dyan. Biyernes Santo ba naman yan? At ako naman, eto, nakakatulog ako. Pagkatapos kumain, nakakatulog na ako. Ginising na lang nila ako ulit nung time na tanghalian na. At ito na siguro talaga ang buhay ko. Yung hindi ako nag-enjoy na makihalubilo, makisalamuha, maligo. Ayan, natulog lang talaga ako dyan. Nang ginising na lang nila ako nung kakain na ulit. Ayan. At ito, meron silang iniihang ulit dyan na chicken at pork. Oh, ang daming pagkain. Good Friday. Tapos ito, nagpiprito pa. Ang daming food. Oh, si Mila talagang game na game, oh. Lahat sila nakaligo na. Ako na lang hindi pa. Kakagising ko lang pa. At hindi pa nagpaawat si Mila. Meron pa talagang panghimagas, oh. Oh, panghimagas ba? Masasabi panghimagas yan? Mabigat din sa tiyan yan. Oh, si Mila haggard. Ayan, sige, kain pa more, Tintin. Oh. Tapos eto, meron pa rito libreng show, oh. Oh, ang gagaling nilang sumayaw. Oh, di ba? Saan ka pa? Yung dance floor dinala na dito sa tabing dagat. Pero ang ganda nilang panuorin. Magi-enjoy ka talaga mga mali mga padi. So yun lang mga padi ang aking na-videoan. At ito nga, pauwi na nga po kami dyan. At nung pauwi na kami, byland na po mga padi. Yung ginawa siguro ng pamunan dito, yung pagpupunta ka sa Patungan Beach Resort, hindi ka nila papayagan, may nakaharang na mga gwardiya, hindi ka nila papayagan maglakad dito or sumakay mag-tricycle. Kung pwede kang makapunta sa Patungan Beach Resort, magbabangka ka talaga. Pero pag pauwi na, hindi na nila pinapansin yung mga byland, hindi nila hinahayaan nilang lumabas yung mga tao doon. Kasi yung Patungan Beach Resort, mga padi ay meron po yan kasing kaso na private property daw kasi yun, kaya ayaw nilang magpapasok doon byland. So, makakapasok ka nga doon, by dagat, babangka ka. Pero pag pauwi ka na, pwede ka na maglakad. So hanggang dito na lang mga padi ang ating video at sana po ay na-enjoy nyo. Maraming salamat po. Ito po si Santi nagsasabing masaganang buhay po sa ating lahat.